Ang putik ng Kibawe, bukid noon ay may sariling alaala. Dumikit ito sa mamahaling sapatos ni Manny Pacquiao na parang isang pamilyar na yakap mula sa nakaraan. Bumalik siya ng walang anunsyo, walang media, walang politika. Siya lang at ang mga multo ng kahapon. Sa di kalayuan, sa harap ng isang naghihingalong kubo, isang matandang babae ang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Si Aling Sabel, nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ngiti ng paghanga ang sumilay sa mukha ng matanda, kundi isang guhit ng matagal nang itinatagong pighati. Itinuro ng nanginginig niyang daliri ang isang maliit, halos guguho ng kapilya sa dulo ng baryo. Bago mo hanapin ang nakaraan mo, Emmanuel, aniya, puntahan mo muna ang puntod ng kasalanan mo. Ang hangin sa Kibawe ay hindi nagbago. May amoy pa rin ito ng basang lupa, ng sinunog na kahoy, at ng mga pangarap na hindi natupad. Bawat hakbang ni Manny sa baku-bakong daan ay isang paglalakbay pabalik sa panahon, isang pagbabalik sa pinakasimula ng lahat. Dito, sa mga lansangang ito na tinakbuhan niya ng nakayapak, ang sikmura ay kumakalam sa gutom, ngunit ang puso ay nag-aalab sa determinasyon. Dito niya unang naramdaman ang bigat ng kamao at ang gaan ng pag-asa. Bumalik siya hindi bilang senador, hindi bilang pambansang kamao, kundi bilang si Emmanuel. Isang pangalan na halos nalunod na sa ingay ng kanyang tagumpay. Isang anino na naiwan sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng kasikatan. Nitong mga nakaraang buwan, may isang bigat sa kanyang dibdib na hindi maalis ng dasal o ng yaman. Isang pakiramdam na may kulang. Isang kabog na nagsasabing may isang piraso ng kanyang pagkatao na naiwan sa putikang ito, naghihintay na balikan. Ang kanyang pagdating ay isang sorpresa. Walang convoy, walang security detail na nakapalibot. Siya lang, suot ang simpleng pantalon at t-shirt, ang mamahaling sapatos ay unti-unti nang nilalamon ng putik na minsan niyang naging palaruan. Iskin taga-baryo ay natigilan. Ang kanilang pinakasikat na anak, ang alamat na nabubuhay, ay naglalakad na mag-isa, na para bang isa lamang ordinaryong taong naligaw ng landas. May mga bumati, ang mga matay nagniningning sa pagkamangha. May mga nagpa-picture, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanilang mga lumang telepono. May mga humingi ng tulong, ng pera, ng koneksyon. Ngumiti siya, nagbigay, tumango. Ginawa niya ang papel ng isang idolo. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iba. Hinahanap niya ang mga mukhang kasama niyang nangangarap sa ilalim ng parehong buwan, ang mga kalarong kasama niyang umakyat sa mga puno ng niyog, ang mga kaibigang kasama niyang nagtiis sa gutom. Ngunit marami sa kanila ay wala na, ang iba'y nasa ibang bansa, ang iba'y pumanaw na at ang iba'y tinangay na ng agos ng buhay. Nakarating siya sa kinatatayuan ng dati nilang bahay. Wala na ito. Isang bakanting lote na tinubuan ng matataas na talahib na lang ang natira, sumasayaw sa ihip ng hangin na tila may ibinubulong na mga lihim. Pumikit siya ng mariin. Sa isang iglap ang katahimikan ay napalitan ng mga tunog ng kahapon. Ang boses ng kanyang ina, si Mommy Dionysia, na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang iyak ng kanyang mga kapatid dahil sa isang pirasong tinapay na pinag-aagawan. Ang mahinang kaluskos sa kanilang bubong na pawid tuwing umuulan. Dito nagsimula ang lahat. Ang gutom na naging gatong, ang galit na naging lakas. Ang apoy na nagdala sa kanya sa tuktok ng mundo. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Ang kanyang mga paa ang tila nakakaalam kung saan siya dadalhin. Huminto siya sa harap ng isang maliit na kubo na nakatayo pa rin sa kabila ng pagdaan ng mga bagyo at panahon. Ang kubo ni Aling Sabel. Ang matanda ay parang isang puno ng nara, matatag, puno ng mga kwento at nakaugat ng malalim sa kasaysayan ng kanilang baryo. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ina noon. Siya ang nakakaalam ng lahat ng lihim, ng mga luhang hindi ipinakita, ng mga pangarap na ibinulong lang sa hangin. Pagkatapos ng maikling kumustahan na puno ng pilit ng ngiti at isang tasang kaping barako na kasing pait ng mga alaala, sinimulan ni Manny ang kanyang tunay na pakay. Aling Sabel, naalala niyo pa po ba si Nardo?
Ang pagbanggit sa pangalan ay nagpabago sa simoy ng hangin sa loob ng kubo. Ang mahinang usok mula sa tasa ng kape ay tila tumigil sa pagsayaw. Si Nardo Sandoval, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang anino, ang kanyang pinakamatinding karibal. Sila ang dalawang pinakamatitigas ang ulo at pinakamalakas sumuntok na bata sa Kibawi. Magkasama sa hirap, magkasama sa pangarap na takasan ang putik na iyon. Sila ay dalawang panig ng iisang barya. Oo naman iho, sagot ni Aling Sabel, ang mga mata ay nakatuon sa sahig na kawayan, iniiwasan ang tingin ni Manny. Paano ko siya makakalimutan? Nasaan na po kaya siya? Mula nang umalis ako papuntang Maynila, wala na akong balita sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin, nag-utos ako sa mga tao ko, pero parang bula siyang naglaho. Ang boses ni Manny ay puno ng isang lungkot na matagal nang kinikimkim. May isang bahagi ng kanyang tagumpay na pakiramdam niya ay hindi buo dahil wala si Nardo para makita ito, umiling si Aling Sabel. Matagal na siyang umalis, Emmanuel. Ilang linggo lang pagkatapos mong makaalis. Pumunta rin daw ng Maynila. Naghanap ng sarili niyang kapalaran. May pilit sa ngiti ng matanda. May itinatago ang kanyang mga mata na mas malalim pa sa mga kulubot sa kanyang muka at ito ang sandaling iyon. Ang sandaling itinuro ni Aling Sabel ang kapilya. Ang sandaling ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na yumanig sa buong pagkatao ni Manny. Bago mo hanapin ang nakaraan mo, Emmanuel, puntahan mo muna ang puntod ng kasalanan mo. Naguluhan si Manny. Ang kanyang buong buhay ay inialay niya sa Diyos. Alam niyang hindi siya perpekto, ngunit isang kasalanan na may sariling puntod. Ano ito? Anong kasalanan, Aling Sabel? Hindi ko po maintindihan. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, pumasok ito sa maliit na silid at bumalik na may dalang isang maliit na baul na kahoy. Halatang iningatan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang tunog ng mga bisagra ay parang isang ungol mula sa nakaraan. Sa loob nakabalot sa isang lumang tela ay isang pares ng guwantes ng boxing. Kupas na ang pula, gasgas na ang katad at may malaking bitak sa kanang kamao. Ito ang guwantes na suot mo sa unang laban mo dito sa baryo. Ang laban sa perya. Ang laban na nagpanalo sa iyo ng pamasahe papuntang Maynila. Hinawakan ni Manny ang guwantes. Ang katad ay magaspang sa kanyang palad. Bumalik ang lahat na parang isang malinaw na panaginip. Ang sigawan ng mga tao, ang amoy ng pawis at dugo, ang init ng mga bombilya na nagsisilbing ilaw, at higit sa lahat, ang mukha ni Nardo sa kabilang sulok ng ring, ang mga mata ay nag-aapoy na katulad ng sa kanya. Iyon ang pinakamahirap na laban ng kanyang buhay. Hindi lang isang kompetisyon, kundi isang digmaan sa pagitan ng magkapatid. Ang laban na iyon, bulong ni Manny, nawawala sa alaala. 10 round ng suntukan, walang atrasan. Pareho kaming pagod. Pero sa huling round, nakahanap ako ng lakas. Isang suntok lang, isang kaliwa. Tumingin sa kanya si Aling Sabel, at sa pagkakataong ito, tumulo na ang kanyang mga luha, mga luhang 20 taon niyang itinago. Emmanuel, may isang bagay na hindi mo alam tungkol sa gabing iyon. Isang bagay na ako lang, ang Diyos, at si Nardo ang nakakaalam. Huminga siya ng malalim. Ang bigat ng isang dekadang sikreto ay malapit ng gumaan mula sa kanyang dibdib. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay babago sa lahat ng pinaniniwalaan ni Manny tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang paglalakbay, tungkol sa pinakaunang hakbang na nagdala sa kanya sa kasikatan. Tinitigan ni Aling Sabel si Manny ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap, isang basag na tinig na puno ng pighati. Ang suntok na nagpabagsak kay Nardo, hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit siya natalo. Dahil sa gabing yon, Emmanuel, hindi lang ikaw ang kalaban niya. Kalaban din niya ang sarili niyang ama. Ang mga salita ni Aling Sabel ay parang isang uppercut na tumama sa panga ni Manny. Hindi masakit sa pisikal, kundi yumanig sa pinakapundasyon ng kanyang mga alaala. Ang ama ni Nardo, si Mang Tomas. Ang imahe ng lalaki ay malinaw sa isip ni Manny, isang anino ng pait na laging bumubuntot sa kanyang kaibigan. Isang manginginom, isang basagulero,
isang lalaking ang mga mata ay laging sinisilaban ng galit sa mundo. Paanong naging kalaban niya ito sa laban na para sa kanilang dalawa lang ni Nardo? "Umupo ka, iho," sabi ni Aling Sabel. Ang boses niya ay nagpapahiwatig ng isang mahabang kwentong kailangang marinig. "At pakinggan mo ang kwentong matagal ko nang gustong ilibing kasama ng mga buto ko. Ang salaysay ng matanda ay isang makinang ng panahon. Ibinalik si Manny sa gabing iyon, 20 taon na ang nakalipas. Ang buong baryo ay nasa perya para sa taon ng piyesta. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na mais, ng matamis na amoy ng cotton candy at ng tensyon. Ang pinakatampok na kaganapan, isang amateur boxing match sa isang pansamantalang ring na gawa sa kawayan at lona. Ang premyo, 1,000 piso at isang bus ticket papuntang Maynila, handog ng isang talent scout na naghahanap ng mga brilyanteng nakatago sa putikan. Para sa 2 binatang gutom na tulad ni Manny at Nardo, ang premyong iyon ay hindi lang pera. Iyon ang susi palabas ng kulungan ng kahirapan. Iyon ang kanilang mundo. Nag-flashback ang isip ni Manny. Naalala niya ang tensyon sa pagitan nila ni Nardo sa mga araw bago ang laban. Ang kanilang pagkakaibigan ay pansamantalang isinantabi. Nag-iiwasan sila ng tingin. Ang bawat isa ay may sariling mundo ng pagsasanay. Si Nardo, na mas matangkad ng kaunti, ay mas teknikal, mas disiplinado. Ang kanyang footwork ay parang sayaw, ang kanyang mga jab ay parang tusok ng ahas. Si Manny naman, hilaw pa pero puno ng puso at may pamatay na kaliwa na hinulma ng pagsasako ng bigas at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ngunit ang hindi alam ni Manny ay ang nangyayari sa kubo ng mga Sandoval, isang digmaang mas matindi pa sa anumang laban sa ibabaw ng ring. Ikinuwento ni Aling Sabel na isang gabi bago ang laban, habang siya ay naghahabi ng banig sa kanyang bintana, narinig niya ang sigawan mula sa bahay ni Nardo na katapat lang niya. Ang boses ni Mang Tomas, garalgal dahil sa alak, ay nangingibabaw. "Bukas matatalo kay utos ng ama." Hindi isang pakiusap kundi isang utos na may kasamang banta. "Naiintindihan mo?" "Hindi." "Tay, bakit?" "Ito na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon natin para makaalis dito." May pagmamakaawa ni Nardo. Ang boses ay basag, naghahalo ang pagkalito at pighati. Isang malakas na sampal ang sumagot sa kanya. Ang tunog nito ay tumagos sa manipis na dingding na sawali. "Wala kang alam. Pumusta ako?" sigaw ni Mang Tomas. "Lahat ng natitira nating pera, ang perang padala ng tiyahin mo, ipinusta ko." "Laban sa'yo! Malaki ang logro sa kalaban mo kay Emmanuel. Kapag nanalo ka, wala tayong kakainin sa loob ng 1 buwan. Kapag nanalo ka, bubugbugin kita hanggang hindi ka na makalakad. Pero kapag natalo ka, may pera tayo at bibigyan kita ng kaunti. Pwede ka nang umalis at wag nang babalik." Ang pagpipilian ni Nardo ay isang impyerno na walang lagusan. Ang kanyang pangarap laban sa galit ng kanyang ama, ang kanyang kinabukasan laban sa kaligtasan ng kanyang ina, at mga nakababatang kapatid na laging takot sa kanilang tahanan. Kaya ng gabing iyon, Emmanuel, pagpapatuloy ni Aling Sabel, habang nangingilid ang luha nang umakyat si Nardo sa ring, hindi lang ikaw ang dala niya sa kanyang isip, dala niya ang anino ng kanyang ama sa kanyang sulok, dala niya ang kumakalam na sikmura ng kanyang mga kapatid, dala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Bumalik si Manny sa laban, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang nakikita. Round by round, ang unang mga round ay malinaw na kay Nardo. Ang kanyang bilis at teknik ay nagpahirap kay Manny, para siyang isang anino na hindi matamaan. Ngunit ngayon, nakikita na ni Manny na ang mga suntok ni Nardo, bagamat tumatama, ay kulang sa bigat. Kulang sa pamatay na din. Nagpipigil siya sa kalagitnaan ng laban, nagkakapantay na sila. Isang digmaan ng tibay. Ngayon, naiintindihan na ni Manny na hindi lang pagod ang nakikita niya sa mga mata ni Nardo noon, kundi isang matinding panloob na labanan. Ang bawat suntok na pinapakawalan nito ay isang pagtatalo sa kanyang isip. Pagdating ng huling round, pareho na silang halos hindi na makatayo. Mga sugat sa mukha, mga katawang pagod na pagod. Naalala ni Manny ang isang sandali sa round na iyon.
Nakakita siya ng butas sa depensa ni Nardo. Nagpakawala siya ng isang malakas na kaliwa. Ang lahat ng kanyang natitirang lakas ay ibinuhos niya roon. Ngunit bago pa tumama ito, may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Nardo. Hindi takot, hindi pagod. Isang bagay na parang pagsuko. Isang saglit na pag-aatubili. Isang halos hindi mapansing pagbaba ng depensa. Isang pagtanggap at pagkatapos tumama ang kanyang kamao. Bumagsak si Nardo na parang isang puno na pinutol. Hindi na bumangon. Itinaas ang kamay ni Manny. Ang sigawan ng mga tao ay parang musika sa kanyang pandinig noon. Nakuha niya ang premyo, ang tiket, pagkatapos ng laban. Hinanap niya si Nardo para kamayan, para sabing magkaibigan pa rin sila. Pero wala na ito. Naglaho. Ang buong akala niya panalo siya dahil sa kanyang lakas at determinasyon. Ngayon, nalaman niya ang katotohanan. Nanalo siya dahil pinili ng kanyang kaibigan na isakripisyo ang sarili nitong pangarap para sa kanya at marahil para na rin sa kapakanan ng sarili nitong pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, sabi ni Aling Sabel, ang boses ay garalgal, binugbog pa rin siya ng kanyang ama. Sabi niya, masyadong halata ang pagpapatalo mo at ang perang napanalunan sa pusta, naubos din agad sa sugal at alak. Isang linggo pagkatapos mong umalis na rin si Nardo. Duguan ng mukha at basag ang puso. Sabi niya sa akin, Aling Sabel, pakisabi kay Emmanuel, wala siyang kasalanan. At pakisabi, aabutin niya ang pangarap naming dalawa. Mula noon, wala nang nakabalita sa kanya. Ang sabi ng iba, namatay na raw sa lansangan ng Maynila. Ang bigat sa dibdib ni Manny ay bumalik, mas matindi, mas nakakasakal. Ang pundasyon ng kanyang buong karera, ang unang baitang sa kanyang pag-akyat, ay itinayo sa sakripisyo ng kanyang kaibigan. Hindi ito isang panalo, isa itong utang. Isang napakalaking utang na loob na hindi na niya mababayaran. Pero bakit niyo sinabing puntahan ko ang puntod ng kasalanan ko, Aling Sabel? Kaninong puntod? Tanong ni Manny. Ang boses ay nanginginig. Tumingin ang matanda sa labas, patungo sa direksyon ng kapilya. Isang malamig na hangin ang pumasok sa kubo dahil pagkatapos umalis ni Nardo, hindi na kinaya ng kanyang ina si Aling Martha ang lungkot at ang patuloy na pag-aabuso ni Tomas. Nagkasakit siya sa puso at namatay makalipas ang 1 taon. Si Mang Tomas naman, dahil sa konsensya at alak, ay natagpo ang patay sa isang kanal makalipas ang ilang buwan. Ang pamilyang sinubukan iligtas ni Nardo, nawasak din. Gumuho ang mundo ni Manny, 2 buhay ang nawala. Isang pamilya ang nasira, isang kaibigan ang naglaho. At lahat ng iyon ay konektado sa kanya sa isang suntok na akala niya ay nagdala sa kanya ng kaluwalhatian. Tumayo siya, ang mga kamao ay nakatikom, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. May kailangan siyang gawin. Kailangan niyang puntahan ang puntod. Naglakad si Manny papunta sa kapilya. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa maliit na sementeryo sa likod nito, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakita niya ang 2 puntod na halos natabunan na ng damo, sina Martha at Tomas Sandoval. Ngunit sa tabi ng mga ito, may isa pang puntod, mas bago, malinis, at sa krus na gawa sa kahoy, nakaukit ang isang pamilyar na pangalan, Nardo Sandoval. Ngunit ang petsa ng kamatayan ay 1 linggo pa lang ang nakalipas. Ang pangalan sa krus ay parang kidlat na tumama sa puso ni Manny, mas malakas pa sa anumang suntok na natanggap niya sa buong buhay niya. Nardo Sandoval, patay na. At kamakailan lang, 1 linggo, ang lahat ng pag-asa niyang mahanap ito, humingi ng tawad at subukang bumawi sa lahat ng nawala sa kanya. Lahat ng iyon ay biglang naglaho na parang usok sa hangin. Nandito lang pala siya sa Kibawe, nagbalik at namatay nang hindi man lang sila nagkakausap. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na mga kilometro, kundi ang agwat ng buhay at kamatayan. Huli na ang lahat na paluhod si Manny sa harap ng puntod. Ang lupa ay malambot pa, tanda na sariwa pa ang pagkakalibing. Hinaplos niya ang krus na kahoy, ang mga daliri niya ay sinusundan ang bawat letra ng pangalan ng kanyang kaibigan.
Ang gabigat ng 20 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Ang mga what-ifs ay nagsimulang magunahan sa kanyang isip. Paano kung hinanap niya si Nardo ng mas maaga? Paano kung hindi siya naging abala sa kanyang kasikatan? Paano kung, bakit Nardo? Bakit hindi ka nagpakita? Bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. Nandito ka lang pala? Hinihintay mo ba ako? O tinatakasan? Isang anino ang tumabon sa kanya. Pagtingala niya, nakatayo roon ang pari ng baryo, si Father Michael, isang batang pari na may mga matang puno ng awa at pangunawa. Senador Pacquiao, sabi ng pari, ang boses ay mahinahon. Hindi ko inaasahang makita ka rito. Ipinagdarasal kita. At siya, Father, kilala niyo po ba siya? Tanong ni Manny, ang tingin ay hindi maalis sa puntod. Tumango ang pari at umupo sa tabi niya sa damuhan. Hindi bilang Nardo Sandoval, nakilala ko siya bilang si Kuya Berto, isa sa mga pinakamabuting taong nakilala ko dito sa Kibawe. Siya ang nag-aalaga sa kapilyang ito ng walang bayad. Siya ang hardinero, ang karpintero, ang tagalinis. Namatay siya sa tuberculosis. Matagal na niyang nilalabanan pero ayaw magpagamot sa ospital. Sabi niya dito na lang daw siya. Kuya Berto, nag-iba siya ng pangalan para takasan ang nakaraan. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Manny. Ang kaibigan niyang puno ng pangarap ay namuhay at namatay bilang isang anino. Ilang taon na po siya dito, Father? 5 taon na yata siyang bumalik dito sa baryo. Namuhay siyang mag-isa sa isang maliit na dampa sa may ilog. Tahimik, walang masyadong nakikipag-usap sa kanya maliban sa akin at kay Aling Sabel. May isang bagay siyang laging sinasabi sa akin na may hinihintay daw siyang pagbabalik ng isang matalik na kaibigan. Sabi niya kailangan niyang makita ang kaibigang iyon bago siya mamaalam para masabi niyang tapos na ang laban, isang suntok sa sikmura. Hinihintay siya ni Nardo, 5 taon siyang naghintay habang dahan-dahang tinatalo ng sakit at nahuli siya ng 1 linggo. Meron siyang iniwan para sa'yo, Senador, sabi ng pare. Ito na marahil ang dahilan kung bakit siya nilapitan. Pumasok si Father Michael sa loob ng kapilya at bumalik na may hawak na isang sobrang luma at lukot-lukot. Ang papel ay naninilaw na. Ilang araw bago siya pumanaw, ibinigay niya ito sa akin. Sabi niya, Father, kung sakaling bumalik ang kaibigan kong si Emmanuel at hindi ko na siya naabutan, pakibigay po ito sa kanya. At pakisabi, salamat. Nanginginig ang mga kamay ni Manny habang inaabot ang sulat. Umupo siya sa isang lumang bangko sa ilalim ng puno ng kalachuchi at dahan-dahang binuksan ito. Ang sulat kamay ni Nardo, pamilyar, ngunit halatang pinahina na ng sakit at panginginig. Manny, kung binabasa mo to, ibig sabihin ay bumalik ka na. At ibig sabihin wala na ako. Huwag kang malungkot, kaibigan. Sa totoo lang, masaya ako. Dahil ang pagbabalik mo ang matagal ko nang hinihintay na huling bell. Alam kong nalaman mo na ang totoo mula kay Aling Sabel. Patawarin mo sana siya sa kanyang pananahimik. Pinakiusapan ko siya. Ayokong malaman mo nun dahil alam kong guguluhin ka lang nito. Kailangan mong maging buo ang loob para maabot ang mga pangarap mo, ang mga pangarap natin. Oh, Manny, pangarap natin. Nang gabing iyon, nang bumagsak ako sa lona, hindi pangarap ko lang ang isinuko ko. Ipinasa ko sa iyo ang lahat, ang bawat suntok na hindi ko na ibigay, ang bawat laban na hindi ko na naranasan, ang bawat sigaw ng tagumpay na hindi ko na narinig para sa sarili ko, ipinagkatiwala ko sa iyo. At hindi mo ako binigo, kapatid. Sa bawat panalo mo, pakiramdam ko panalo na rin ako. Sa bawat pagtaas ng bandila ng Pilipinas sa ibang bansa, pakiramdam ko, kasama mo akong nakatayo sa ring, nakangiti. Umalis ako noon hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Nasira ang pamilya ko. Nawalan ako ng direksyon, napadpad ako sa Maynila, natutong magnakaw, gumamit ng droga, natulog sa karton. Naging basura ako, Manny. Iyon ang naging buhay ko. Ngunit isang araw, nakita kita sa isang lumang TV, sa isang karinderya. World champion ka na. Umiyak ako, hindi sa inggit kundi sa tuwa. Dahil sa kabila ng lahat ng dumi ng buhay ko, may isang bahagi sa akin na naging malinis at matagumpay. At iyon ay ikaw. Bumalik ako dito sa Kibawe para mamatay ng payapa, para makasama muli sa pananahimik ang mga magulang ko, para hintayin ka,
Hindi para maningil, Manny, kundi para magpasalamat. Salamat dahil binigyan mo ng kahulugan ng sakripisyo ko. Ang suntok na iyon, 20 taon na ang nakalipas, ang pinakamagandang pagkatalo sa buong buhay ko. Pero may isa pa akong hihilingin sa'yo, isang huling pabor. Hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Tinapos ni Manny ang pagbabasa, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, tumutulo sa papel na naglalaman ng kaluluwa ng kanyang kaibigan. Ngunit ang huling pangungusap ay nag-iwan ng isang malaking tanong. Para kanino? Father, tanong ni Manny sa pari, ang boses ay paos. May pamilya po ba si Kuya Berto? May asawa? May anak ba siya? Umiling ang pari. Wala, Senador. Namatay siyang mag-isa. Yun ang alam ng lahat, ngunit may isa siyang laging binibisita sa kalapit na baryo, isang ampunan, ang bahay Pag-asam. Linggo-linggo, kahit nanghihina na siya, naglalakad siya papunta roon para magdala ng mga gulay at prutas mula sa kanyang maliit na hardin. Isang ampunan. Biglang nagkaroon ng bagong pag-asa si Manny, isang bagong direksyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang utang niya kay Nardo marahil ay may ibang paraan ng pagbabayad. Tumayo siya at hinarap ang puntod ng kaibigan. Nardo, bulong niya, puno ng bagong determinasyon. Hindi ko sasayangin ito, pangako. Mabilis na nagtungo si Manny sa ampunan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang matandang madre. Nang tanungin niya kung may kilala itong malapit kay Kuya Berto, itinuro ng madre ang isang batang babae sa hardin. Mga 10 taong gulang, na taimtim na nagdidilig ng mga bulaklak. Siya si Maya, sabi ng madre. Walang nakakaalam kung sino ang mga magulang niya. Iniwan lang siya sa aming tarangkahan 9 na taon na ang nakalipas. Ang tanging bagay na dala niya noon ay isang maliit na kwintas na may nakaukit na letrang P. Ang letrang P. Pacquiao, ang puso ni Manny ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang isang speed bag na pinapalo. Hindi maaari. Isang napakalaking koinsidensya. Ngunit sa buhay niya, natutunan niyang walang bagay na basta-basta na lang nangyayari. Ang lahat ay may dahilan. Isang plano mula sa itaas na kung minsan ay hindi agad naiintindihan. Ang bawat pagtatagpo, bawat paghihiwalay ay isang tahi sa isang malaking disenyo. Nilapitan niya ang batang si Maya. Ang bata ay may mga matang malalim at medyo malungkot, ngunit may kislap ng talino na hindi pangkaraniwan sa kanyang edad. Ang kanyang buhok ay itim, nakatali sa dalawa. Nang makita niya si Manny, hindi siya nagulat o humanga na parang ibang bata. Tinitigan lang niya ito na parabang sinusuri ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa. Hello, bati ni Manny. Sinisikap na gawing mahinahon at palakaibigan ang kanyang boses. Ako si Manny. Alam ko po, sagot ng bata, ang boses ay maliit ngunit matatag. Hindi siya umalis sa kanyang pagdidilig. Lagi po kayong ikinukwento sa akin ni Kuya Berto. Napalunok si Manny, ang koneksyon ay mas malalim pa sa inaasahan niya. Talaga, anong sabi niya tungkol sa akin? Sabi niya, kayo daw po ang pinakamatapang niyang kaibigan. Isang bayani, itinigil ng bata ang pagdidilig at humarap sa kanya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito, isang ngiting may bahid ng lungkot. Sabi niya, huwag daw po akong susuko sa mga pangarap ko tulad ninyo. Sabi niya, balang araw babalik daw po kayo. Para sa akin, ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Manny. Para sa kanya, ano ang ibig sabihin ni Nardo? Maya, tanong ni Manny dahan-dahan, na parang naglalakad sa manipis na yelo. Maari ko bang makita ang kwintas mo? Walang pag-aalinlangang ipinakita ng bata ang isang simpleng silver na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. At doon sa isang maliit na palawit, nakaukit ang isang magandang letrang P. Ang disenyo ay pamilyar. Ito ang estilo ng pag-ukit ng kanilang lolo. Saan ito galing, Maya? Yung tanong ni Manny, kahit na may hinala na siyang namumuo sa kanyang isip. Sabi po ng mga madre, ito lang daw po ang kasama ko noong iwan ako dito. Sabi ni Kuya Berto, galing daw po ito sa isang anghel na nagbabantay sa akin mula sa malayo. Hindi na mapigilan ni Manny ang sarili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Iniwan niya ang bata ng may pangakong babalik at mabilis na nagtungo pabalik sa kubo ni Aling Sabel. Ang puso niya ay puno ng isang halo ng pag-asa at takot.
Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa kanyang tumba-tumba na para bang hinihintay siya. Aling Sabel, sabi ni Manny, halos hindi makahinga. Si Maya, ang bata sa ampunan. Sino siya? Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Napaiyak si Aling Sabel, hindi na napigilan ng emosyon na matagal na niyang sinasarili. Patawarin mo ako, Emmanuel. Ito na yata ang pinakamabigat na sikretong iningatan ko. Isang pangako na binitiwan ko sa 2 taong mahalaga sa iyo. Ikinuwento ng matanda ang nangyari pagkatapos umalis ni Manny. Bago umalis si Nardo, may ipinagtapat ito sa kanya. Mayroon silang isang gabing pinagsaluhan ni Rosalyn, ang kapatid ni Manny, bago pa man ito umalis para magtrabaho sa ibang lugar. Isang gabing puno ng mga pangarap at mga pangakong binitawan sa ilalim ng buwan. Isang pag-ibig na lihim at bata na hindi kailanman naamin sa iba ay nagbunga. Nang malaman ni Rosalyn na nagdadalang tao siya, habang nasa malayo, natakot ito. Natakot siyang masira ang kinabukasan ni Manny, na noy nagsisimula palang sumikat at pasanin na ang buong pamilya. Ayaw niyang maging dagdag na pabigat, isang iskandalo na maaaring sumira sa lahat. Sa tulong ng kanilang tiyahin, lihim siyang umuwi sa isang kalapit na bayan, hindi sa Kibawe, at doon nanganak. At sa tulong ni Aling Sabel, iniwan ang sanggol sa ampunan na may tanging palatandaan, ang kwintas na may letrang P para sa Pacquiao. Isang mensahe ng pag-ibig at pagsisisi. Pagkatapos ay bumalik siya sa trabaho sa ibang bansa, dala-dala ang bigat ng kanyang desisyon at hindi na kailanman bumalik o nag-asawa. Si Nardo, nang bumalik siya sa Kibawe makalipas ang maraming taon, sugatan at may sakit, ay nalaman ng lahat mula kay Aling Sabel. Hinanap niya ang bata. Nakita niya sa mukha ni Maya ang mga mata ni Rosalyn at ang kanyang sariling determinasyon. Hindi niya sinabi ang katotohanan dahil iyon ang habilin ni Rosalyn kay Aling Sabel. Sa halip, minahal niya si Maya ng patago na parang sarili niyang anak. Siya ang naging Kuya Berto, ang anino na nagbabantay, ang anghel na sinasabi niya. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal na hindi niya naibigay sa sariling pamilya, sa anak ng kanyang matalik na kaibigan at ng babaeng minsan niyang minahal. Ang hiling niya sa sulat, Emmanuel, sabi ni Aling Sabel habang umiiyak, ay alagaan mo si Maya dahil si Maya ay pamangkin mo, anak siya ng kapatid mo. At anak din siya ng pinakamatalik mong kaibigan, dugo ng dugo mo at dugo ng kaibigan mo. Ang katotohanan ay mas matindi pa sa suntok ng pinakamalakas na kalaban. Si Manny ay hindi lang may utang na pangarap kay Nardo. May utang din siya sa pag-aalaga nito sa kanyang sariling kadugo. Isinakripisyo ni Nardo ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang pangalan, ang kanyang huling lakas para sa mga Pacquiao, hanggang sa kanyang huling hininga. Paano niya babayaran ng ganitong klase ng utang? Ang pera ay walang halaga. Ang kasikatan ay walang kwenta. Kinagabihan, hindi natulog si Manny. Nakaupo siya sa labas ng kubo ni Aling Sabel, nakatingin sa mga bituin. Iniisip si Nardo, si Rosalyn, at ang batang si Maya. Isang pamilyang pinaghiwa-hiwalay ng kahirapan at takot na muling pinagbubuklod ng isang liham at isang kuwintas. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Hindi na siya babalik sa Maynila bilang si Manny Pacquiao, ang senador. Babalik siya bilang si Tito Manny. Pinuntahan niya ang ampunan, kasama ang kanyang mga abogado na mabilis niyang pinalipad mula Maynila. Inayos niya ang lahat ng papeles para sa legal na pag-ampon kay Maya. Hindi niya ito gagawing sekreto. Haharapin niya ang lahat ng tanong, lahat ng kontrobersya. Ito ang tamang gawin. Ito ang gagawin ni Nardo. Kinausap niya si Maya ng masinsinan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kapatid na si Rosalyn, ang kanyang ina na nasa malayo. At ikinuwento niya ang tungkol sa isang bayani na nagngangalang Nardo, ang kanyang ama. Umiyak ang bata, mga luhang matagal nang naipon. Ngunit pagkatapos, sa unang pagkakataon, nakita ni Manny ang isang tunay na ngiti sa mukha nito. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagtanggap. Uuwi na po ba tayo, Tito Manny? Tanong ng bata, ang mga matay nagniningning. O Maya, sagot ni Manny, niyakap ang pamangkin.
Uwi na tayo. Ngunit habang paalis na sila, lulan ng isang van na naghihintay, may humabol sa kanila. Isang matandang lalaki, payat at nakasumbrero. Ang itsura nito ay pamilyar. Ito ang talent scout na si Mr. David, ang nag-sponsor ng laban nila ni Nardo, 20 taon na ang nakalipas. Sandali, champ! Sigaw ng matanda, hingal na hingal habang kumakatok sa bintana ng van. Nabalitaan kong nandito ka. May kailangan kang malaman tungkol sa gabing iyon. Hindi lang si Mang Tomas ang pumusta. Ako rin, at ang ipinusta ko ay hindi pera. Ipinusta ko ang buong karir ko sa isang boksingero lang. At sa totoo lang, hindi ikaw ang pinili ko. Natigilan si Manny. Ang matanda, si Mr. David, ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ang unang naniwala sa kanyang potensyal ay may isa pang lihim na dala. Ang huling kabanata ng kwentong akala niya ay tapos na. Pinabuksan niya ang pinto ng van at pinapasok ang matanda. Anong ibig ninyong sabihin, Mr. David? Tanong ni Manny, habang si Maya ay tahimik na nakikinig sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Huminga ng malalim si Mr. David, ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. Ilang araw bago ang piyesta, palihim kong pinanood kayong dalawa ni Nardo na nag-iensayo sa may ilog. Sa mata ng isang scout, si Nardo ang hinahanap ko. Mas pulido siya, mas may technique, ang ganda ng forma. Siya ang may potensyal na maging isang world-class technical fighter. Siya ang gusto kong dalhin sa Maynila. Siya ang sure bet ko. Ikaw, sa totoo lang, magulo kang lumaban nun. Puro puso pero kulang sa forma. Ang pag-amin ay hindi ikinagalit ni Manny. Alam niyang totoo yon. Pero isang araw bago ang laban, pagpapatuloy ni Mr. David, nilapitan ako ng ama niya si Tomas. Lasing, siniraan niya ang sariling anak. Sinabing walang disiplina at matigas ang ulo. Ipinilit niya na ikaw ang mas may puso at mas gutom sa panalo. Sinabi niyang sayo ako pumusta. Nung una, hindi ako naniwala. Akala ko gusto lang niyang manalo sa pusta niya. Pero nang mapanood ko ang laban, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang bigat sa mga mata ni Nardo. Nakita ko ang kanyang pag-aatubili. At sa huling round bago ka sumuntok, nakita ko ang pagpaparaya sa kanyang mukha. Naintindihan ko ang lahat sa isang iglap. Hindi dahil sa takot siya sumuko. Sumuko siya para sa iyo. Binigay niya sa iyo ang pangarap niya. Kaya kahit alam kong may nangyaring hindi tama, sabi ni Mr. David, ang boses ay puno ng emosyon. Tinupad ko ang usapan. Ibinigay ko sa iyo ang tiket dahil natutunan ko ang isang mahalagang aral ng gabing iyon. Ang tunay na lakas ng isang mandirigma ay hindi lang nasa kamao, kundi nasa puso. At nakita ko na ang isang taong kayang magsakripisyo nang ganoon para sa isang kaibigan ay mas karapat-dapat tulungan kaysa sa sinumang kampyon. Ang huling piraso ng katotohanan ay bumaon ng malalim. Hindi lang si Nardo ang nagsakripisyo. Pati ang nag-iisang taong naniwala sa kanya sa simula ay naniwala dahil sa ginawa ni Nardo. Ang buong buhay niya, ang buong karera niya ay isang regalong nagmula sa pagkakaibigan. Ilang taon akong ginugulo ng konsensya ko. Champ! Pag-amin ni Mr. David, dahil baka nagkamali ako. Baka sinayang ko ang buhay ng isang mas magaling na boksingero. Pero ngayon, nakikita ko ang lahat ng nagawa mo para sa bansa. At ngayon ito, tumingin siya kay Maya na nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Manny. Naiintindihan ko na, walang pagkakamali. Tama ang naging desisyon ng tadhana. Umalis si Mr. David at sa wakas naramdaman ni Manny ang isang kumpletong kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na. Ang kulang na piraso ng kanyang pagkatao ay nabuo na. Ang kanyang pagbabalik sa Kibawe ay hindi lang isang pagbisita. Ito ay isang paghilom. Hindi na niya binago ang puntod ni Nardo. Hinayaan niyang manatili roon ang pangalang Kuya Berto dahil iyon ang pagkakakilanlan na pinili nito sa kanyang huling mga taon, isang tagapag-alaga, isang anghel na bantay. Sa halip, sa tabi ng kapilya, sa isang malawak na lupain na agad niyang binili, nagpatayo si Manny ng isang bagay na mas magtatagal pa sa anumang lapida, isang community center at isang modernong boxing gym. Tinawag niya itong The Sandoval Pacquiao Friendship Center.
Isang lugar para sa mga kabataan ng Kibawe na may mga pangarap. Isang lugar kung saan ang gutom ay mapapalitan ng pag-asa at ang kahirapan ay hindi magiging hadlang, kundi isang inspirasyon. Sa araw ng inaugurasyon, naroon ang buong baryo. Naroon si Aling Sabel nakangiti habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Naroon si Father Michael nagbabasbas. At sa tabi ni Manny, hawak ang kanyang kamay, ay si Maya suot ang kanyang bagong damit at ang kwintas na may letrang P. Ang mga mata ay nagniningning na. Nakipag-ugnayan na rin siya sa kanyang kapatid na si Rosalyn at sa isang madamdaming pag-uusap sa telepono na puno ng pagpapatawad at pangakong muling pagbubuo ng kanilang pamilya. Para kay Maya, kinausap ni Manny ang mga tao, hindi bilang isang senador o isang boksingero, kundi bilang si Emmanuel, ang batang minsan ay tumakbo sa putikang iyon. Ikinuwento niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang unang laban at ang tungkol sa sakripisyo ng kanyang kaibigang si Nardo Sandoval. Ako po ang nanalo sa laban na iyon, sabi niya sa lahat. Ang boses ay malinaw at matatag. Ako ang itinaas ang kamay. Ako ang umalis at sumikat. Pero ngayong araw na ito gusto kong malaman ng buong mundo na sa gabing iyon at sa bawat araw pagkatapos noon, si Nardo Sandoval ang tunay na kampiyon. Sa gitna ng palakpakan, tumingin si Manny sa langit. Pakiramdam niya, nakangiti sa kanya ang isang kaibigan. Ang utang ay nabayaran na, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon sa susunod na henerasyon. Bumalik siya sa Kibawe para hanapin ang kanyang nakaraan, ngunit ang natagpuan niya ay higit pa roon. Natagpuan niya ang kanyang kinabukasan sa mga mata ng isang batang nagngangalang Maya at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Manny na siya ay tunay na umuwi. Ang laban sa loob ng kanyang puso ay sa wakas tapos na. Panalo siya. At sa pagkakataong ito, sigurado siyang panalo rin ng kanyang kaibigan.